Blessed morning po. Sige po, tayong lahat ay magsimula po sa panalangin. Pwede bang bigyan muna natin ng malakas na palakpakang Panginoon? Araw-araw po, magbigay tayo ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Salamat sa bagong umaga. Salamat po sa magbibigay sa atin ng kalakasan minsan pa. Salamat po na tanaw natin ang isang magandang araw po na ito. May pagkakataon pa tayong itama ang mga pagkakamali ng kahapon. May pagkakataon pa tayo na lumapit muli sa Diyos sa kabila po ng mga pagkukulang at kasalanan nating nagagawa sa Kanya. May pagkakataon pa tayong manumbalik. Kaya today, mga kapatid, let us start with a prayer. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Magandang umaga po, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, dinudulog sa iyo ang kalagayan ng aming mga puso. Apart from you, we are nothing. Wala po kaming kayang gawin. Kahit na anong gawin namin, kahit na anong sikap namin, sigasig namin, wala po kaming magagawa sa ganang aming mga sarili lamang. Kaya Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. At kami po ay nagnanais, Lord God, patuloy mo po kaming samahan. Pwede ba nating sabihin sa Panginoon, Lord, be with me. Sabihin lang po natin, Lord, be with me. Ayaw po namin, Panginoon, na gumawa ng mga desisyon nang hindi mo naman po kami sasamahan. Ayaw po naming tahakin ang daraanan po namin kung wala naman ng iyong pagsama. So Lord, this is our prayer this morning. Be with us. Be with your people. Be with your people. Naalala ko po, Lord, yung panalangin po ni Moses nung sinabi niya, Lord, kung hindi kami sasamahan ng presensya mo, wag mo na lang kaming dalhin doon. Kung wala ang pagsama ng presensya mo, wag mo na lang kaming dalhin doon. Lord, sa totoo lang, marami kaming mga bagay na gustong gawin. Marami kaming mga bagay na gustong marating. Pero Lord, kung hindi naman kami sasamahan ng presensya mo, what's the sense? What's the point, Lord? All we want in this lifetime ay maranasan po namin yung presensya mo, Panginoon. Maranasan ka namin sa amin pong mga buhay. Araw-araw. Panginoon, alam ko na maraming mga tao ngayon napapagod na. Pagod na. Pero Lord, nag-iiba po ng kalagayan kapag naranasan yung presensya mo. Siguro yung iba rin sa amin, parang nawawala na rin po ng gana. Pero Lord, kapag lumalapit kami sa iyo, nag-iiba. May nagbabago sa amin. Yung kaninang matamlay kami, ngayon lumalakas po kami. Yung kaninang wala kaming ganang bumangon, wala kaming ganang mag-devotion, pero Lord, gayon po, nanunumbalik po yung desire, nanunumbalik po yung apoy. And we will keep on showing up, Lord. Feel man namin o hindi, we will keep on showing up, Lord. Samahan mo po kami, Panginoon. Samahan mo po ang iyong mga anak sa lahat ng kanilang mga gagawin, sa pag-aaral man, pagtatrabaho man, paghahanap buhay man, paghihintay man, Panginoon, in our waiting season, in your preparation season, Lord, for us, mananatili po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw po na ito, na muli meron kang mga bagay na ituturo sa amin. Sa napakagandang katuruan mo, Panginoon, sa Kawikaan, Proverbs chapter 2. We pray, Lord God, for the anointing of wisdom, knowledge, and understanding to flow, Lord. Maunawaan po namin ang bawat salita na amin pong mapakikinggan. Maunawaan po namin ng iyong pangungusap, Lord. Marinig po namin ng maliwanag, malinaw, Lord, ang lahat ng mga gusto mong sabihin sa amin. Hindi po lahat ng tinig ay dapat pakinggan. Ang pinakamahalagang tinig na dapat naming gawin at sundin ay ang tinig na nagmumula sa iyo.
Allow us, Lord, na maging malinaw, Panginoon, ang iyong tinig sa amin. Silence the voice from the enemy. Silence the voice, Panginoon, ng aming mga sarili. Patahimikin mo rin po ang boses ng mga tao sa paligid namin, Panginoon, na hindi mo naman kalooban. Patahimikin mo ang lahat ng mga tinig na ito at lakasan mo, Panginoon, ang iyong pangungusap. Lakasan mo ang iyong tinig sa iyong mga anak, Panginoon, na habang kami ay nananalangin, nag-aaral ng iyong mga salita, sumusunod sa kalooban mo, magagawa po namin hindi ang nais namin, kundi ang gusto mo. Not our will, but your will be done. Let your perfect will be done, Lord. Let your perfect will be done. Yung kalooban mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Naniniwala po ako na ngayon pa lamang ay nangungusap ka na sa akin po, mga kapatid. And we believe, God, you are the miracle worker, the miracle maker. Kaya Lord, ano man po ang pangangailangan ng aking mga kapatid na nanonood at nakasubaybay sa live stream po na ito, kung meron man pong nananalangin ng kagalingan, Panginoon, puspusin mo po sila. Sabi ng doktor, wala nang kagalingan, pero Lord, naniniwala kami na you are our great physician. Our Jehovah Rapha, the God who heals. Ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na gumagawa ng himala. Kaya kahit sabihin po ng doktor na wala ng pag-asa, pero sa iyo may pag-asa, Panginoon. May kagalingan. May himala. Payapain mo po ang kalooban ng aking mga kapatid, Panginoon. Mga taong nahihirapan, pasukuna, nasasaktan. They are very down today. Pagising nila kanina, parang ang bigat-bigat ng kalooban nila. Ngayong oras po na ito, uplift their spirit, Lord. We pray. We pray, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan po nila ngayon ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu. Maranasan po ng aking mga kapatid, Panginoon, na hindi sila nag-iisa, and there's no reason na maramdaman nila na sila po ay down. Sapagkat ikaw ay naging mabuti sa amin. Palakasin mo po at bigyan ng panibagong sigla ang mga taong nangihina, Panginoon. Sa lahat ng mga naghahanap, makasumpong po sila. Ask, and you will receive. Seek, and you shall find. Knock, and the door will be open. Kagaya po ng napag-aralan po namin kagabi sa evening devotion, ang persistence ng widow na ito, Panginoon, ganito rin po ang nais namin. Hindi po kami titigil. Hindi po kami susuko hanggat hindi namin nakukuha, Panginoon, ang panalangin po namin. Kagaya po ng panalangin ni Jacob nung siya po ay nakipag-wrestle sa angel mo. Ano ang sabi niya? I will not let you go unless you bless me. I will not let you go unless you bless me. And this is also our prayer. We will not let you go unless you bless us. Unless you bless us. Until we see the miracle, God. We will not let you go. Hindi po namin kayo pakakawalan, Panginoon. Hindi po kami aalis sa lugar po na ito na hindi kami nakakasumpong ng himala. Na hindi mo kami pinagpapala. Na hindi mo kami hinihipo. Na hindi mo kami pinapagaling, Panginoon. Na hindi mo pinapayapa ang aming mga puso.
We will not let you go unless you bless your people, O God, here in this platform. Dalangin ko po, Lord, na wala pong aalis sa live stream na ito na hindi mo sila binabago at hindi sila nakakasumpong ng tunay na kaligtasan. Salamat po, Lord. Araw-araw may mga tao kang dinadala dito. Araw-araw may mga bagong mga tao po na nagsusuko ng buhay sa inyo. Hindi po kami nagkamali ng mga bagay na ginagawa, lalo na po ang pagsunod sa iyo. Hindi po kami magsisisi, Lord, na sumunod po kami sa inyo. Lahat po ng mga first-timers, hipuin mo po sila. Pagpalain mo po sila. Pakinggan mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Kung ikaw ngayon ay naghahanap ng kaligtasan, kung ikaw ay naghahanap ng kapayapaan, hanapin mo sa Panginoon. At kung gusto mong magsuko ng buhay sa Diyos, kung ikaw ay pagod na, kung ikaw ay hirap na, hindi aksidente kung bakit nanonood ka ngayon. May magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Kaya kung ikaw ay gusto mong magkaroon ng bagong buhay at kaligtasan, pwede bang sabayan mo ako sa panalangin ito? Sabihin mo lang, ibuka mo ang iyong labi at sabayan mo ko. Repeat after me. Sabihin mo, Panginoon, ako po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Inaamin ko ang aking mga kasalanan na nagawa laban sa iyo. Linisin mo ako, patawarin mo po ako. Gusto ko pong manumbalik sa iyo, Panginoon. Baguhin mo ang aking buhay. Naniniwala po ako na may maganda kang plano sa buhay kong ito. Kaya ngayong oras na ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang nagmamay-ari ng buhay na ito. Hindi na po ako ang masunod, kundi ang kalooban mo. Salamat, pinagkakatiwala ko na sa iyo ang lahat-lahat sa akin, ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng mga sumabay sa panalangin ito. Salamat sa kaligtasan, salamat sa assurance, Panginoon, that there is salvation in your name, Jesus. At sa lahat ng mga sumabay sa panalangin ito, ang pananampalataya po namin, binago mo na sila, Panginoon. Binigyan mo na sila ng bagong buhay, Panginoon. And they have eternal life, Lord. In Jesus' name. Patuloy mong palaguin, Panginoon, ang community na ito. Patuloy kang magpadala ng mga tao na nangangailangan sa iyo, Lord. Araw-araw, mula morning devotion hanggang evening devotion, Lord. Let your anointing flow as we meditate your word. Let your anointing flow. Magkaroon po ng kaibahan ang programang ito, Panginoon, sa lahat ng mga taong dadaan, makikinig, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na hindi sila lalabas ng live stream na ito na hindi nila naranasan ang pagkilos mo. Maraming salamat po. Make this program, Lord, anointed for your glory alone. For your glory alone, Jesus. Thank you, God, for the lives of these people. Samahan mo po kami hanggang matapos ang devotion po namin, Panginoon. At wala po kaming ibang pangalang itataas, walang ibang pangalang mapaparangalan, kundi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, at ang lahat po ay magsasabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Diyos na buhay ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Praise God! God is so good. Lahat po ng mga tao po ngayon na nakasubaybay sa 1,000. Wow, praise God.
1.1K na nanonood po ngayon. Diyan lang po kayo. Welcome po kayo sa community po na ito. Welcome po kayo ngayong umaga. Welcome nga po natin lahat ng mga first-timers, mga kapatid. Praise God. Let us all welcome our first-timers kahit nasa ang lugar man po kayo ngayon, from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang panig ng mundo. Mainit pong pagtanggap sa bawat isa sa inyo. Welcome po sa Heart to Heart Community. Isang samahan po na gusto po namin at masayang-masaya po kami kapag may mga tao po na nanunumbalik sa Panginoon. Kung tatanungin niyo po ako, what is my faith? I am a born-again believer po. I'm a follower of Jesus. Disciple po ng Panginoon. Amen. At naniniwala po kami na lahat ng mga bagay ay may dahilan. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sabi po ng Panginoon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future." Naniniwala ka ba na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo? Naniniwala ka ba na hindi lang maganda, kundi best? Not just good, but best plan of the Lord. Yun po ang gusto ng Panginoon na maranasan mo. So I pray for all of you, anuman po ang rason o ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon, meron kang hinahanap, meron kang hinihingi, meron kang hindi maintindihan sa sarili mo, Christ is the answer. Christ is the answer. Siya po ang sagot. Siya po ang solusyon sa lahat ng mga problemang pinagdadaanan mo ngayon. Yes, tayo po ay imperfect, but we have a perfect God. At kung tayo po ay nawalan na ng pagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi po mawawalan ng pag-ibig ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Patuloy siyang maniniwala. Patuloy siyang uunawa. Patuloy siyang magmamahal. Amen? Kaya ngayong umaga pong ito, samahan niyo po kami. Gusto niyo po magkaroon ng successful na buhay? Gusto niyo po magkaroon ng successful na buhay? Tingnan po natin yung sinasabi sa Word of God. Sa Joshua chapter 1 verse 8. If you want a successful life, listen. Ang sabi dito, keep this book of the law always on your lips. The Word of God. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Tayo po, mga kapatid, ang pinakasusi ay ang salita ng Panginoon. At ano pong sabi doon? Kapag carefully nagawa po natin ang bagay na pinapagawa ng Panginoon, anong sabi sa susunod? Then you will be prosperous and successful. Amen. You will be prosperous. You will be successful. Yun pala ang susi, ang salita ng Diyos. Kaya samahan niyo po kami sa journey na ito. Mula umaga hanggang gabi, meron po tayong devotion. Meditate the book of the law. Itong ginagawa po natin ito na pag-meditate ng Word of God day and night, this is not for me. Hindi ito para sa akin. Para po ito sa ating lahat. Ito po ang susi upang magkaroon po ng katagumpayan. Isang buhay na pinagpala ng Diyos. Amen. Kaya sa lahat po ng mga gustong mag-join sa community po na ito, sa lahat po ng mga tao na gustong lumago espiritual, mag-message lamang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charis. Nakapin po ang kanila pong mga account. Message lang po sa kanila if you want to join our group chat, our online community, our family.
Yan, meron po tayong group chat na kung saan pwede kayong mag-share ng inyo pong mga prayer requests, mag-share ng testimony, at every Friday night po ay meron tayong worship and testimony night na mapakikinggan nyo po ang mga patotoo ng atin pong mga kapatiran dito sa online community. Every Friday po, worship and testimony night. At kung gusto niyo pong magbahagi ng mga patotoo, make sure na kayo po ay naka-join sa atin pong mga tribe groups. Yan. So, meron po tayo mga life groups o tawag po natin dito mga tribe groups. Kindly message Ate Candy or Ate Charis. Yan po. Nakapin po ang kanya pong account at si Ate Charis nandyan din po. Mag-message lang po kayo sa kanila. Lahat po kayong nanonood ngayon, pwedeng mag-join. Walang bayad, libre. Lahat po kami dito, volunteer, walang sahod. But we do this for the glory of God. We just want to share the gospel. Amen. Yun lang po ang gusto po natin dito. Amen. So, lahat po ng mga new followers po natin, lahat ng mga gustong mag-join, mag-message lang po kayo. Amen. Hallelujah. Yan. Message lang po kayo sa kanila, ha? Ako po, sa ngayon po, nasa 1,000 na, magto 2,000 plus na po tayo sa community, at ang naka-join sa atin pong mga tribe ay almost 400 plus na po, for the glory of God. Kaya tayong lahat ay ini-invite ko po, mag-join po kayo, mag-PM lang po kayo kay Ate Candy at kay Ate Charis. And before that, mga kapatid, before we proceed sa atin pong devotion, tuloy na tuloy po ang atin pong anniversary sa July 25. Palakpakan nga po natin ang Lord. Kay Ate Candy po, message kayo. Yan. Tuloy na tuloy ang atin pong face-to-face anniversary celebration sa darating po na July 25. Kaya kung kayo po ay malapit dito sa Santa Maria, Bulacan, invited po kayo. Pwede po kayong sumama sa atin pong anniversary. At magkakaroon din po tayo doon ng water baptism. Kaya kung gusto niyo pong magpa-water baptize, magpa-register lang po kayo. Kindly contact Ate Ana Lu. Nandiyan ba si Ate Ana Lu? Message lang po kayo sa kanya. Okay? So, praise God po. Alam niyo po, tayo ay napapanood sa iba't ibang mga bansa from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po ay nandito ngayon sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Yan, dito po ako naka-base ngayon. So, ano lang po kayo ha? Join lang po kayo. At kagabi po, record-breaking, ang pinakamadami pong mga followers po natin, umabot po ng 411. Palakpakan nga natin si Lord. 411 po, mga kapatid, kagabi lang. At ngayon po, 240 new followers for the glory of God. Palakpakan nga ulit natin si Lord. Hello po, Maymay from San Francisco, California. Mag-join po kayo ng life group po natin, ha? Meron tayong life group sa US, Canada, Europe, Taiwan, Korea, Middle East, lahat ng mga bansa. Mag-message lang kayo. Lahat ng mga OFW, pwede rin po kayong mag-join since this is an online community. Pero alam niyo po, hindi lang po ito community para sa amin. Ito po ay pamilya. Pamilya po, mga kapatid. Nakabuo po tayo ng pamilya. Mag-iisang taon na rin simula nung ako po ay sumunod sa panawagan ng Panginoon na gawin at simulan po ang online community po na ito, at purihin ng Diyos, purihin po ang Panginoon sapagkat sinamahan niya po tayo. Kaya po, padami na po ang mga taong sumusubaybay, nanonood, sumusunod po sa Panginoon. Hindi po ito patungkol sa akin, hindi ito patungkol sa mga tao or community natin. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Walang ibang magaling, walang ibang bida, walang ibang naka-spotlight, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Kaya siya lang po ang itataas natin. Amen po ba? So ngayon po, mga kapatid, tayo po ay nagsimula sa series. Proverbs series last time. At ngayon po ay nasa Proverbs chapter 2 na po tayo. Sino po dito excited na matuto ulit ngayong araw po na ito? Amen. Amen. Excited tayo, no?
Ang ganda ng Proverbs chapter 1 po natin. And don't worry po kung hindi kayo nakapanood, ay i-upload po natin ito sa atin pong YouTube account. So, meron po tayong YT sa Red app, mga kapatid. Balikan nyo po doon, i-search nyo lang po Harold Cruz at makikita nyo po doon yung mga previous devotions po natin na nakaka-bless, mga kapatid. Yan. So, nood lang po kayo sa atin pong YT. At kung kayo po ay may mga prayer request, feel free po na ilagay po dyan sa live comment. Kahit hindi ko po yan maipag-pray, pero tuloy-tuloy po ang 24/7 prayer intercessors po natin, mga prayer warriors, na nananalangin para po sa atin. Sa lahat po ng mga hindi kasali po sa tribe, pero gustong mag-join sa anniversary, pwede naman po kayong mag-join. Pwede pa rin po. Pero mas maganda po, mag-join na po kayo ng tribe. Mas maganda po. Join na po kayo ng tribe. Yan. Praise God. Yan. Message nyo po si Ate Candy ngayon. Ha? Or si Ate Charisse. Sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan on July 25. Kung gusto nyo po ng more details, join our group chat. Doon po kami magbababa. Okay? Sa atin pong group chat. So, please make sure na nakapasok po kayo sa atin pong online community. Yan. Message them, mga kapatid. Okay, so ngayon po mga kapatid, hindi na po natin patatagalin pa. Of course, Proverbs chapter 2. Muli po, ang Book of Proverbs po ay sinulat. Mostly, ang mga sulat po dito ay nagmula po sa pinakamatalinong taong nabuhay sa mundong ito. Wala pong iba kundi po si King Solomon. At syempre, kung gusto natin na maging matalino, magkaroon po ng kaalaman patungkol sa buhay, syempre, makikinig tayo sa mga wise advice ng pinakamatalinong tao. And that is no other than King Solomon. Amen? So ngayon po, sa Proverbs chapter 2, muli po tayong tuturuan ng atin pong Panginoon. So actually, itong Book of Proverbs is full of wisdom po talaga. Full of wisdom. So babasahin po natin ang mga kataga, mga talata. Okay, mula po sa Proverbs chapter 2. So babasahin ko po muna, ha. Okay, basahin ko muna. Siguro sa Tagalog natin basahin para mas maganda. Sa Kawikaan. Kawikaan po, mga kapatid. Naririnig naman po ako ng maliwanag, no? Audible naman po. Yes po, Christian. Born again believer, mga kapatid. Okay, Proverbs chapter 2. Yan. Makinig po kayo maigi. Ang lahat ng may pandinig, makinig. Okay? Kung gusto mong matuto, kung gusto mong lumali, magkaroon ng kaalaman, makinig ka. Mga Kawikaan, Kabanata 2. Starting verse 1. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway, pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan, at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Grabe, no? Ibig sabihin ng kaalaman pala nagbibigay ng kasiyahan sa atin.
Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa liko-likong landas. Ilalayo ka nito sa masasamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Amen. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay parang pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka, makinig kayo. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwala niya. Kaya naman, ang landas niya ay patungo sa kamatayan. At ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maaakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay matagal sa daigdig. Ang mabuting tao ay matagal sa daigdig. Ang may buhay ay matapat. Ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit, ang masama sa lupa ay mawawala. Bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Kawikaan, Kabanata 2. Purihin po ang pagkabasa ng buhay, banal at makapangyarihang salita ng Panginoon. Kung tayo po ay nakinig sa mga talatang ito, natamaan po tayo for sure. Tinamaan po tayo. At kagaya po ng lagi kong sinasabi, bato-bato sa langit, ang tamaan magpatama, wag umilag, at ang mga tatamaan ay magbago. Sa buhay po na ito, marami na tayong mga napakikinggan na mga katuruan. For sure, marami na kayong mga napapakinggan na mga advice. Marami na kayong mga words of God. Alam nyo, kahit ang word of God ay ginagamit na rin po, di ba? Sa Senado, sa Kongreso, sa iba't ibang mga tao. At nakakalungkot, maraming mga tao po, they are just knowledgeable. At yun po yung pinag-aralan natin last time. They are knowledgeable, maraming alam, matalino sa salita ng Panginoon, pero walang wisdom. Sapagkat hindi nakikita at hindi na ia-apply ang mga bagay na alam nila. Kaya dito po, sa chapter 2, ay tinuturuan tayo ng kahalagahan ng karunungan. The importance, the significance, the value of wisdom. Nakakalungkot kasi po, di ba? Dahil sa kakulangan ng karunungan, maraming tao napapahamak. Bakit? Kasi hindi nila alam ang tamang pamumuhay. Walang biblical principle about the Word of God. That's why we are blessed. Sabihin mo nga, I am blessed. Yes, ikaw na nanonood ngayon, you are blessed. Why? Kasi po, makikinig ka na lang dyan. Manonood ka na lang dyan. Pakinggan mo lang ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At right after mong pakinggan, gawin mo. Sundin mo. Amen? Ano ang mga bagay na hinahanap mo ngayon? Success, happiness, or wisdom? Tinanong po ng Panginoon si Solomon, anong pipiliin mo, kayamanan o karunungan? Ano ang pinili ni Solomon? Karunungan. Pero hindi lang karunungan ang binigay sa kanya ng Diyos. Hindi lang wisdom. Even the treasures, even wealth, kayamanan ay ipinagkaloob din ng Panginoon. So, wisdom and wealth ang binigay ng Panginoon
kay Solomon. Okay na po. Bakit? Kasi po, nung hiningi ni Solomon ang karunungan, na pamahalaan niya ng maayos ang kanyang kaharian, at dahil dito, sa maayos na pamamahala, dumaloy ang pagpapala. Nakita niyo po yung video na ginawa ko po sa TikTok nung time na nasa Singapore ako. Nung pinakita ko po yung Changi Airport, yung Jewel Changi Airport. Panoorin niyo po yun. Sabi ko doon, posible pala, no, na maging ganito yung bansa. Sabi ko, airport pa lang, parang tourist spot na. Napakaganda po ng airport ng Singapore. And yun po ay nag-rank na world's best airport. Until now, I believe, until now. Alam niyo po ba na kapag ang mga namumuno po sa atin ay merong karunungan, God-given wisdom, mapamamahalaan nila ng maayos ang bansa at magiging mayaman ang bansang iyon. Bakit maraming tao naghihirap? Dahil sa korupsyon. Dahil sa mga namumuno na nagnanakaw ng kaba ng yaman. Sakim sa kapangyarihan, sakim sa kayamanan. Alam niyo, sa totoo lang, dapat po magkaroon tayo ng holy galit, holy anger. Bakit po? Bakit kailangan natin magkaroon ng holy anger? Na dapat meron tayong pakialam. Kasi po, tayo mga taong ginagamit ng Diyos para manalangin eh. Para itaas at idulog ang nangyayari sa atin pong bansa. At itong mga taong ito, na sila po yung mga tinalaga, pinili, binoto ng bawat isa po sa atin, na dapat sila po ay nagtatrabaho. Na dapat sila po ang tumutulong sa taong bayan. Pero hindi nila ginagawa. Kaya sa susunod po, mga kapatid, na eleksyon, ipag-pray nyo pong maigi. Ipag-pray nyo pong maigi. Lord, give me wisdom. Give me wisdom sa mga tao na akin pong pipiliin. Nawa po matapos na po ang kulay sa politics. Sana po magtulong-tulungan na lang po sila lahat, no? At ang panalangin ko po sa Panginoon, ikulong ang mga dapat ikulong. Kung may pagkakasala, walang takipan, 'di ba? Kasi may consequences lahat ng mga bagay na ginawa po natin. Lahat ng mga bagay na ginawa po natin may consequence. Hindi man ngayon, pero darating po yung araw. I-expose ang tunay na may kasalanan. Kaya mga kapatid, nawa po maramdaman nyo po yung gigil. Hindi yung gigil na galit ka dun sa mga tao na yon, pero yung gigil ba na, Lord, gusto ko na po magkaroon ng pagbabago sa bansa po namin. Gusto ko na po magkaroon ng pagbabago sa bansang Pilipinas. Gamitin mo po ako. Pero mga kapatid, magsimula sa atin. Magsimula po sa atin. So our topic for today is entitled, When You Truly Seek Wisdom. When you truly seek wisdom. Sino dito gusto ng wisdom? Taas kamay. Praise God. Tayo lahat. I want wisdom. We want wisdom. Amen. Diba? Gusto natin ng wisdom ng Lord, karunungan nagmumula sa Diyos. Proverbs chapter 2, ito po ay pagpapatuloy sa journey ng wisdom. And this Proverbs shows us something very important. Makinig po kayo.
Huwag niyo pong palalagpasin ang bawat salita na inyong mapakikinggan ngayong umaga pong ito, sapagkat again, ito po ay para sa ating lahat. Para sa ating lahat. Listen, Proverbs chapter 2 shows us something very important. Wisdom is not automatic. Wisdom is not automatic. It is pursued, received, and protected. At ito po ang nabasa natin sa Proverbs chapter 2. Hindi po automatic na ikaw ay magkakaroon ng wisdom. Ito po ay hinahanap. Ito ay tinatanggap. At ito ay pinoprotektahan. Written under the influence of King Solomon, this chapter teaches that wisdom is like treasure. Ang wisdom bala ay parang isang kayamanan. Hindi ito napunta lang sa iyo by accident. You have to seek it intentionally. You have to seek wisdom intentionally. Kailangan intentional ka. Kailangan gusto mo. Kailangan pinopursue mo, hinahanap mo, iniingatan mo, tinatanggap mo ang wisdom. Kaya alam nyo, di ba sabi ko sa inyo, note takers are history makers. Note takers are history makers. Lahat ng mga nakikinig lang ngayon, siguro most likely makakalimutan nyo ang maraming mga bagay na sinasabi ko. Pero yung mga nagte-take down notes, yung mga nagsusulat, you are history makers. Bakit? Kasi kasaysayan na yung ginagawa nyo na maipapasa nyo sa mga susunod na henerasyon. Sino dito ang mga nagte-take down notes, nagsusulat? Mahilig magsulat? Yan, praise God. Tama yan. Alam nyo, maganda yung ginagawa ng mga tao sa community, lalo nila Ate Analu, nila Ate Rochelle, nila Ate Candy. Nag-share sila ng notes. Right after ng devotion, sila mismo ang nagte-take down notes niyan. At sinishare nila sa group chat. Yan, wala silang pinapalagpas na notes. Tama. Alam nyo ba na magagamit natin yan? That is wisdom po, mga kapatid. That is wisdom. Actually, hindi naman lahat. Sige, sabihin na natin, hindi lahat ay naisulat mo. Pero huwag kang papayag na sa isang pag-aaral na ginagawa mo ng salita ng Diyos, wala kang makukuha o mapupulot kahit isa. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Yung pinakatumatak sa'yo. Yung pinakatumatak. You have to seek it intentionally. Kailangan intentional ka sa ginagawa mo. Lord, gusto ko pong matuto. Alam niyo po, hindi naman automatic na naging tribe leaders yung mga kasamahan natin dito. Hindi po automatic na naging head sila ng intercessor. Hindi automatic po na naging part sila ng community na ngayon ay ginagamit na rin po ng Panginoon. Naging intentional po sila. Araw-araw silang nanonood, sumusubaybay sa devotion po natin. Yung iba dito, grabe po. Kahit nasa labas, nagja-jogging, nagtatrabaho, yung iba nga kahit nag-aaral nakasubaybay sila, nanonood sila, nakikinig sila. They are very intentional. Amen? At kapag ginawa natin ito na parang ginawa nating treasure ang wisdom, alam nyo po, magbabago. May magbabago. Yeah, lifestyle, di ba, Ate Candy? May magbabago eh. It changes everything. At ako naniniwala marami nang binago ang Lord sa buhay natin dahil sa mga wisdom na ina-apply natin. Kasi naging intentional tayo eh. Dati, hirap na hirap kang magbigay. Ngayon, grabe ka magbigay. Dati, wala kang gana sa Word of God.
Ngayon, excited ka, hinahanap mo pa. Naka-live na ba si Kuya Harold? Naka-live na ba? Dati naalala ko na nagsisimula ako sa group chat nung konti pa lang kami. Kapag hindi ako nagigising sa oras, makikita ko sabog na yung group chat. Sabihin, may devotion po ba? Nasaan ka na po? Nasaan ka na? Diba? Naalala niyo yun, yung dati? Good morning po, may devotion po ba? Na parang natataranta lahat na, meron bang devotion ngayon? Ayan, nakikinig habang nagtatrabaho si Mr. Jimenez. So, ganun po tayo, mag-desire, lalo ngayon. Yan, yung mga pabiyahe, di ba? Vitamins, yeah. Vitamin D. Vitamin devotion natin. Tama. May nagbabago. Ayan, hello po sa lahat ng mga nagtatrabaho ngayon. Sa lahat ng mga may ginagawa pero nakatutok pa rin sa live stream. Good morning po sa inyong lahat. Amen. Yeah, si Ate Mary Rose lagi nagchat-chat yan. Past devotion na, sabi sa akin. Ayan, may mga nanonood na nagtatrabaho. Lalo yung mga OFW natin. Hello sa inyo mga OFWs! Praise God sa inyo mga buhay. Sa lahat ng mga nagtatrabaho, pwede nyo rin pong i-share yan, di ba? Sa mga kasamahan nyo. Yan, si Ate Aida. Si Ate Aida nasa US nagtatrabaho pero nakikinig. Di ba? Anong excuse mo? Sige nga. Anong excuse mo para hindi ka matuto? Anong excuse mo para hindi ka ma-disciple? Para hindi ka magkaroon ng wisdom? Kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, expect maraming dahilan. Diba? Marami kang dahilan. Pero kung gustong-gusto mo, kahit na ano pang gawin mo, makikinig ka. Makikinig ka. Kasi gusto mong matuto. Kasi gusto mo ng wisdom. And that, mga kapatid, kapag ginusto mo, kapag ginawa mong kayamanan, Lord, itong wisdom na ito, gagawin ko tong kayamanan, iingatan ko to, ipoperso ko to, Lord, poprotektahan ko to sa buhay ko. Expect, it will change everything. It will change everything. Naiintindihan ko yung mga tao na nagsasabi na kulang talaga ang araw nila pag walang devotion. Naiintindihan ko po kayo. Kasi kahit ako ganun din ako eh. No? Parang may hinahanap ako. At alam nyo, kapag matagal ako hindi nakapag-live stream, pagbalik ko, very excited ako. Na grabe, yung ganung pakiramdam. Wow, God bless you po, Joy Ann Frances. God bless you. Amen. Yes po, everyday devotion po ito. Kaya, mga kapatid, subaybayan nyo lahat, araw-araw. Lalo na itong Proverbs series natin. Nako po, itong Proverbs series natin, napakaganda po. May matututunan talaga kayo. So, point number 1, listen. Wisdom must be earnestly sought. Wisdom must be earnestly sought. Hindi ko pa na-upload yung Proverbs chapter 1, pero mamaya i-upload ko po. I-upload ko po mamaya. Yeah, ito ang breakfast natin. Wisdom must be earnestly sought. Sabi po sa Proverbs chapter 2 verse 4, Proverbs chapter 2 verse 4, if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure. Di ba sabi po doon? Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Kung ganun pala ang gagawin natin na para siyang pilak, na para siyang ginto na ating hahanapin at miminahin, makakatamo tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos. Wisdom. Magkakaroon ka ng wisdom kapag ginawa mong treasure ito. God bless you, Joy. Amen. Sabi sa Jeremiah 29 verse 13,
You will seek me and find me. Hahanapin niyo ako at matatagpuan niyo ako when you seek me with all of your heart. You will seek me and find me, and when you seek me, and you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Buong puso nating hanapin ng Diyos. Buong puso. Sa lahat ng gustong mag-join ng group chat, ng community, message lang kayo kay Ate Candy, or punta kayo kay TikTok. Sa profile ko po, hanapin yung TikTok bulletin board, Heart to Heart Talks, join po kayo doon. Wisdom is not given to the lazy heart. Ang wisdom po ay hindi para sa mga tamad o sa mga tatamad-tamad. Ang wisdom po ay pinapakita sa lahat ng mga tao na nagnanais nito ng malalim. It is revealed to those people who pursue it deeply. Kung ikaw ay tatamad-tamad at hindi mo bubungkalin ang salita ng Diyos para ikaw ay makahanap ng kayamanan, hindi ka magkakaroon ng wisdom. Dito po, kinumpara po ang pilak, di ba, sa effort. Ang treasure, paghahanap. And wisdom, intentional pursuit. Ang maraming mga tao ngayon, gusto lang nila ng wisdom. No? They just want wisdom casually. But Proverbs o ang kawikaan ay nagsasabi that wisdom is found by those who are serious about seeking God. Mga kapatid, hindi po pang part-time lang ang paghahanap ng wisdom. Full-time po ito. Okay? Hindi part-time ang paghahanap ng wisdom. It must be full-time. That's why every day we ask God, Lord, I want your wisdom. Seryoso ka ba? Seryoso ka ba na gusto mong, Lord, gamitin mo po ako? Paano ka gagamitin ng Panginoon kung hindi ka naman humihingi sa Kanya ng karunungan? If you are not serious about seeking Him, paano Kanya gagamitin? Are you serious about seeking the Lord? If you really want wisdom, maging seryoso ka muna. A heart that genuinely longs for Him. Correct. Dapat totoo yun sa buhay mo na, Lord, gusto talaga kitang makilala. Lord, gusto ko po talagang maranasan ka. I need wisdom, Lord. At alam ko po na yung wisdom na hinahanap ko, matatagpuan at masusumpungan ko lang yun sa bawat oras na ako po ay magbabasa ng iyong salita at mananatili sa iyong presensya. Yeah, Christian po ako. So what you treasure determines how hard you are willing to search. Nasaan ba ang kayamanan mo, kapatid? Diba? For where our treasure is, there your heart. Tama ba? Tama ba sinabi ko? For where your treasure is, that's where your heart. Tama ba yung grammar? Parang mali. Sabi ko na nga lang. For where your treasure is, there your heart will be also ata. There your heart will be also. Ayan, there your heart will be also. Yeah. Sa ano yan? Sa Matthew 6:21. Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Yeah. Matthew 6:21. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon din ang puso mo. Kaya makikita mo yung tunay na laman ng puso ng isang tao kung anong mahalaga sa kanya. Kung anong priority niya. Kung nasaan ang kayamanan niya. Doon mo makikita ang tunay na laman ng puso ng isang tao. Nasaan ang kayamanan mo?
Nasa bank account mo? Nasa ari-arian mo? Nasa trabaho mo? Nandyan yung puso mo. Pero kung ang kayamanan mo yung Panginoong Jesus, nasa Kanya rin ang puso mo. Ang tunay na kayamanan ay ang relasyon natin sa Panginoon. Yan ang tunay na yaman ng mundo. Amen? At kung nasaan ang kayamanan mo, you will be willing to search. Willing ka na laging hanapin ang Lord. Alam niyo po, hindi burden ang pagde-devotion. Hindi burden ang pakikinig dito. Kung napipilitan ka na lang, much better wag mo na lang gawin. Dapat willing tayo. Dapat intentional tayo. May pumilit ba sa inyong manood sa akin? May pumipilit ba sa inyong manood dito sa live stream na to? Alam niyo ba na pinag-pray natin lahat ng mga kayo, lahat ng mga tao na nanonood ngayon, alam niyo ba na bunga kayo ng panalangin? Hindi namin kayo pinilit, pero kayo po ang nag-decide na I want to join this community. I want to join. Ano pang sinasabi ng lalaking to? Sino ba tong lalaking to? Hindi niyo nga po ako personal nakakilala eh. Hindi niyo po ako personal nakilala. Pero bakit po kayo nanonood? Bakit kayo naniniwala? At bakit may conviction sa inyong mga puso? Kasi po, bunga kayo ng panalangin. Nung konti pa lang po kami dito, 10, 15, 20, 30, araw-araw yung panalangin namin, Lord, magpadala po kayo ng mga tao. At alam niyo po ba? Na wala pa rin isang araw na walang first-timer. Araw-araw, may mga dinadala ang Diyos na mga tao. At araw-araw may naboborn again. Araw-araw may nakakakilala sa Diyos. Araw-araw mayroon mga tao na nanunumbalik sa pagmamahal sa Panginoon. At salamat sa lahat po ng mga taong lumagpas sa live stream na ito. Pero pinakita ulit ng Lord. Diba? Nagbibigay ng second chance si Lord. Sino dito yung mga nag-scroll-scroll lang, nilagpasan lang tong devotion na to, pero ngayon nandito na ulit? Diba? May second chance si Lord lagi. Siguro dumadaan ako lagi sa nyo, diba? Nilalagpasan nyo lang tong mukha na to. Kahit joke lang. Kahit gwapo. Ano niya ibig sabihin ng pogi? Presence of God inside. Diba? Ba't nilalagpasan tong mukha na to? Biro lang po, biro lang. Diba? Pero ngayon, tingnan nyo naman, ngayon napaka-active nyo. Amen. Diba? Ngayon, kayo na naghahanap. Kapag wala tayong devotion, nasaan ka na, pastor? Daming mga naghahanap, daming mga nagchat-chat. Nasaan ka na po? May devotion po ba ngayon? Sa totoo lang, masarap mag-aral ng salita ng Diyos kapag magkakasama, no? Masarap mag-aral ng salita ng Diyos kapag magkakasama tayo. Oo, may mga nag-chat sa akin nung nakaraan eh. Sabi niya, ba't pa hindi ko na po kayo nakikita sa live stream? Mag-join kayo ng group chat para alam niyo yung mga updates, ha? Kaya kahit po meron na akong hahawakang church ulit, hindi ko po kayo bibitawan. O, tandaan nyo ha, screen record nyo to. Kahit ako po ay may church na nahahawakan, hindi ko po kayo bibitawan. Okay? Kasi mga disciples na kayo ni Jesus eh. Okay? Mga, na kayo, tinuturuan na kayo ng Panginoon. At may magandang plano ang Lord sa buhay niyong lahat. Okay? Ite-train ko kayo para, ma-fulfill natin yung calling ng Lord. Sisi nagtatanungan kung may devotion ba?
Sa lahat ng gustong mag-join ng life group or ng GC, message kayo kay Ate Candy. Okay? Message kayo kay Ate Candy. Actually, yung panonood natin sa devotion, ito real talk. Hindi naman mawawala yung mga problema nyo eh. 'Di ba? Hindi naman, yung ibang problema natin, hindi naman nawala talaga. Nandyan pa rin siya. Pero ang kaibahan, ang naidudulot ng devotion na ito, kapayapaan. Kaligayahan. Diba? Tingnan nyo, simula nung nanood kayo dito, siguro hanggang ngayon may mga problema pa rin kayo. Diba? Same problems. But this time, iba na yung perspective mo. Ay, hindi na ako magpapagapi sa mga problemang to. Ay, hindi na ako magpapa-apekto. Diba? Gumaan talaga ang lahat. Nagkaroon talaga kayo ng bagong perspective sa buhay na ay may magagawa ang Diyos. Kahit hindi pa ngayon, pero naniniwala ako may magagawa ang Panginoon. So that's the difference. May kapayapaan, may kagaanan, may kapahingahan, may kasiyahan sa presensya ng Panginoon. Diba? Dati ako, tamang tambay lang dito hanggang hinanap-hanap ko na ang gaan sa buhay pag na kay Lord. Amen. Diba, nakakapag-isip ka ng tama, nakakapag-desisyon ka ng tama, at ang maganda dito, pwede kang makipag-usap sa mga kapatid mo, pwede kang humingi ng advice, may wisdom na. Tama, may wisdom ka na, hindi ka na agad-agad na, kapag galit ka, magsasabi ka ng ganito, bla 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 bla, magde-desisyon ka, hindi eh. Diba, kinokorek tayo ng Lord, tinatama niya tayo, binabago, inaayos niya tayo, even the way tayo mag-isip, even the way tayo magdesisyon, iba na. Hindi ka na nagmamadali. Diba? Kalmado. Totoo, kalmado. Yan ang nagagawa kapag puno tayo ng Word of God. Kaya walang alisan. Amen. Walang bitawan. Umaabot na tayo. Kanina nag 1.3 na tayo. Pero ang steady natin, 600 to 700. Praise God. Diba dati ang steady natin, 200, 300, 400. Pero ngayon, nagsa 700 na tayo. So darating yung araw, magpipik tayo ng 2,000. Pero ang mananatiling nagde-devotion, 1,000 mga tao. Praise God. Prayer lang natin dati yun Naalala nyo, prayer lang natin na, Lord, libo-libong mga tao ang manonood at susubaybay sa live stream na ito. And yes, it's happening, mga kapatid, for the glory of God. For the glory of God. Yeah, God bless you po, Mayan. Sobrang laking tulong ng devotion po. Kaya masaya ako na magkakasama tayo. Point number 2, God is the source of true wisdom. Opo, less than a year, nag 1K, praise God. Sobrang bilis nga ng pagdami natin, sa totoo lang. Hindi naman tayo nagte-trend, di ba? Hindi naman tayo nagte-trend, hindi naman tayo kilala. Pero, parang yung organic growth natin ng community na ito, ang bilis talaga. Ang bilis ng pagdami, ng paglago. Kahit ako, nagugulat ako eh. Hindi naman ako kumakanta dito, di ba? I mean, wala naman tayong something dito. Hindi naman tayo, magbato kayo ng mga gifts, magpakilala. Hindi, wala naman tayong ganun dito eh. Talagang ibang-iba lang siguro talaga yung style, yung anointing ng Lord. At yun yung desire natin na, Lord, maging kakaiba yung live stream na to. 'Di ba? Yun talaga yung prayer natin eh. At sabi ko nga sa inyo palagi, marami pong nag-share ng gospel dito po sa TikTok. Napakadami po, mga kapatid. Naalala ko meron nagsabi dito na nag-comment, "Uy, kayo po pala yan, si Harold. Kayo po yung isa sa mga legends dito." Sabi ko, legend? Wala pa nga tayo 1 taon legend agad. Parang legendary daw. Grabe naman yung legendary sa pag-share ng gospel dito sa TikTok. Pero siguro, sa tinagal-tagal na rin nating nagde-devotion, marami na rin mga tao talaga ang nakakita ng devotion po na ito. And praise God po sa lahat ng mga nanatili. Salamat sa lahat ng mga taong nagstay talaga hanggang lumago tayo ng lumago. No?
Tama, maging addict tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At hindi lang sa pakikinig, dapat ay maisagawa. Doer of the word. Okay, doer of the word. So ako po ay babalik pa lamang po sa church ulit. Yan, sa darating po na August. Sa mga hindi po nakaalam, na may singit ko lang, sa lahat ng mga wala po kagabi po ay nagkaroon ako ng announcement kasi po nag-resign ako last year sa pagpapastor. But this coming August po ay magpapasimula na po ako ulit ng gawain. Dito po sa Santa Maria, Bulacan. So, ayan po, sa lahat po ng mga tao na nakita ko na nagpipreach sa pulpito at nawala, babalik na po tayo. So, magkakaroon na po tayo ulit ng church for the glory of God. At yan po ay, ang pagbubukas po ay sa darating po na August. Hindi na po ako under JIL. Actually, nagpaalam na po ako kahapon ng umaga sa pastor na inaatinan ko po. So, nagpaalam na po ako ng maayos sa JIL at ngayon po ay tatahakin ko po ang isang bagong kabanata ng aking buhay. Sabi nung pastor na kausap ko, it's not about the name of the church. Yeah, it's not about the name of the church. So, gawin mo kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Yeah, sa Santa Maria, Bulacan po. Ang pangalan po ng church ay Cornerstone Community Church. Yeah. Cornerstone Community Church po. Yeah. Point lagi kay Jesus talaga. Yeah. So, yun po. So, nawa po, supportahan niyo po ako sa panalangin. Amen. Samahan niyo po ako sa darating po na August 2, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Pag-pray niyo po ako. Okay? Nako, God bless you po, Utog. God bless you po. Yeah, salamat po. Salamat sa Amen. At kahit po magsimula ako ng gawain, sabi ko nga po sa inyo, ay kasama pa rin po kayo. Yan. So, makikita nyo na po ulit ako mag-preach every Sunday. Kaya sa lahat ng mga wala pong ina-attend na church, ayan, kung wala po kayong ina-attend na church, pwede kayo manood, sumabaybay. Hindi po AJ. Amen. So, makakapanood na kayo ng Sunday service every Sunday. Yay! Praise God. 9 a.m. to 10:30 a.m. po, Manila time. Yes. God bless you, Fritzy. Amen. God bless you po. Samahan kayo ng Lord. God's favor be upon you. Hindi po, magkaiba po yung JIL, magkaiba po yung Cornerstone. Okay. Yeah, salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa akin doon sa journey ko na yon. Until now, hindi ko to hinanap, pero binigay ng Panginoon. At talagang pinag-pray talaga, no? Talagang pinag-pray. Naalala ko yung isang gabi na nakausap ko yung mga tribe leaders. Sabi ko sa kanila, kasi ilang beses ko silang kinausap eh. Sabi ko, may isang gabi doon, sabi ko, ayokong makinig sa nararamdaman ko. Ayokong makinig sa sinasabi ng ibang mga tao. Of course, humingi ako ng sign sa Panginoon. Nag-pray, humingi ng word sa Panginoon. And this is the revelation. So, yun. At salamat sa mga tribe leaders na nakasama natin, even sa mga intercessors and kila Ate Fel na talagang pinag-pray. Ilang beses kong tinawagan, no? Pinag-pray. Okay, kahit saan naman pong church, mga kapatid, ako po ang panuntunan ko, ang prinsipyo ko, kung saan kayo lalago. Kung saan kayo lalago, kung saan kayo mas magagamit, kung saan kayo mas magiging kapaki-pakinabang, doon nyo po itanim yung sarili nyo. Okay? Kasi kung may plano ang Lord sa'yo dyan, gagamitin ka niya dyan. Okay? So, tuloy-tuloy lang po tayo. Hindi mahalaga ang pangalan ng church. Ang mahalaga, ginagawa natin kung anong pinapagawa ng Panginoon. Okay? Kung ano ang pinapagawa ng Panginoon. So, if you want to join our community, go.
Message Ate Candy. Okay? Magsisimula tayo sa August, mga kapatid. So, ayan po. Hello, Vina. Matagal ka nang nawala sa church, di ka na umaattend, backslider na po ba ako? Ang pagiging backslider po ay hindi dahil umalis ka sa church. Ito po ay, ang pagiging backslider po ay kondisyon ng iyong puso. Kamusta ang puso mo? Nung umalis ka ba sa church ay lumayo rin ang puso mo sa Panginoon? Kasi kung nangyari yon at nawala ka talaga ng koneksyon, ugnayan sa Panginoon, then maybe you can consider yourself as backslider, but hindi ka mananatili dyan kung magdedesisyon ka ngayon na muling lumapit sa Panginoon. O yun pala, kung may connection ka pa rin sa Panginoon, then you're not a backslider. Siguro, umalis ka lang sa church, pero humanap ka ulit. Kasi mahalaga na meron kang church na ina-attenan. Okay? Kung tuloy ka pa rin naman sa pagde-devotion mo, kung tuloy ka pa rin naman sa pero there's something missing. Kasi po, walang fellowship kapag mag-isa ka lang eh. 'Di ba? Sige, sabihin na natin tama yung relasyon mo sa Panginoon. Pero you need people na makakatulong sa iyo. That's why church is important. Church family is important. Mahalaga na meron kang church na ina-attenan. Kaya kayo na nanonood na wala pang church, humanap kayo ng malapit sa inyo. Pero kung malapit kayo dito sa Santa Maria, Bulacan, sama ka sa amin. Dito sa San Gabriel Bypass. Pero magmi-meeting pa kami next week kung saan talaga yung final na lugar. No? Kung saan yung final na lugar. Pero, don't worry po kung malayo kayo, naka-livestream naman po tayo. So, pwede po kayong mag-join sa livestream. Amen? Yeah. Don't worry po, meron naman tayong online. Yan. Meron naman tayong online. So, i-message nyo si Ate Candy, Wow. God bless you po, bless Shabs. So, message lang kayo kay Ate Candy or kay Ate Charis kung gusto nyo mag-join ng ating ng ating group chat. Alam nyo po, malapit na tayong mag-record breaking ulit ngayong umagang to. Alam nyo kagabi, yung pinakamadaming followers, 411. At ngayon po, hindi pa tayo tapos, pero 400 new followers na po tayo ngayon. Wow. Palakpakan natin si Lord. Yes, Ate Algie. Pwede kayo. Yan si Ate Mary Rose. Sobrang saya nito. Si Ate Mary Rose. Lapit-lapit lang, ate, Sa opening, August 2. At nasa point 2 pa lang tayo. God is the source of true wisdom. Proverbs chapter 2 verse 6. Sabi dito, Proverbs chapter 2 verse 6. For the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Hello po, Ate Jen. God bless you po. Pagaling po kayo, ate. I prayed for you, ate. God bless you po. Sa Panginoon nagmumula ang karunungan. Sa kanyang labi nagmumula ang katalinuhan at pangunawa. If any of you lacks wisdom, lapit ka sa Panginoon. If you don't know what to do, lapit ka sa Panginoon. Ang wisdom po ay hindi lamang po yan natututunan. Ang wisdom po ay ibinibigay. Kanino nagmumula? Sa Panginoon. Sa Diyos. Meron po tayong tinatawag na human knowledge. Ang human knowledge po, maaari tayong i-guide sa mga desisyon po natin, but only God can give true wisdom that leads to life. Ang knowledge po, mag-guide lang sa atin sa mga desisyon, pero ang wisdom maglilid sa atin sa buhay. True wisdom leads to life. And without God, alam niyo po ba na kapag wala ang Panginoon, yung knowledge, yung katalinuhan na meron tayo, pwedeng maging pride? Pwedeng maging pride, mga kapatid. But with God, yung knowledge na meron tayo, pwedeng maging direksyon.
pwedeng maging direksyon. So before asking people, ask God first. Bago ka makinig sa ingay ng sanlibutang ito, makinig ka muna sa katotohanan ng Diyos. Bago ka sumunod sa opinyon ng ibang mga tao, hanapin mo muna ang tinig ng Panginoon. Hanapin mo muna. Real wisdom does not come from information but from God Himself. That's real wisdom. Magmumula sa Panginoon. Amen? Magmumula sa Diyos ang karunungang hinahanap mo. Alam ko marami sa inyo nag-aano pa di ba? Marami po sa inyo na naguguluhan pa. Ay pareho lang tayo. Maraming mga panahon at pagkakataon naguguluhan din po ako. But I chose to surrender kasi I chose to surrender. Na Lord, kahit hindi ko po naiintindihan, basta Lord, ipakita mo lang sa akin, susundin ko po. Sabihin mo lang po sa akin, Lord, gagawin ko po. Yung iba sa inyo ngayon, ano bang gagawin ko? Sino bang susundin ko? Magpahinga ka muna. Pause for a moment. Okay, relax. Be still. And seek the voice of God. Yung iba, kung naririnig nyo, kasi sinabi sa akin ng Panginoon, kapag may narinig kayo na ganon, sinabi kasi sa akin ni Lord, sometimes it's not audible. Well, most of the time. May mga time siguro na parang may bubulong sa'yo, but most of the time, yung voice ng Panginoon is not audible. Ito po ay nalalaman po natin, nadidinig po natin sa Bible. Sa Word of God. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo mapapakinggan ang tinig ng Diyos. Marami kang iniihak, marami kang iniisip, marami kang mga desisyon na kailangan mong gawin. Pero, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Anong gagawin mo? Sinong susundin mo? Wala kang Word of God na nafe-feed sa'yo. So, anong desisyong gagawin mo? Magtitiwala ka na naman sa sarili mo? Maraming beses ka na nga nagkamali kasi sinunod mo yung damdamin mo Marami ka na nga beses na nasaktan kasi bakit inuna mo yung emosyon mo? Nagka-letse-letse, nagka-loko-loko yung buhay mo. Bakit? Kasi nga, sinunod mo kung ano ang gusto mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, Lord, di mo ako sinama, di mo ako ginabayan, bla 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 bla. Sasabihin sa'yo ng Lord, nakinig ka ba? Sumunod ka ba? Kasi kung hindi natin mapapakinggan ang tinig ng Panginoon, most likely, magkakamali talaga tayo ng desisyong tatahakin. Most likely. Sorry po sa word sorry for the word. Nagkandaletse-letse. Tama ba yung term ko doon? Kung yun po ay masama para sa inyo, ano lang po yun? For the term itself. Diba? Parang nagkagulo-gulo. Okay? Nagkagulo-gulo. Nagkasira-sira. Ganyan. So mga kapatid, kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, nagkandaloko-loko. Yan, nagkandaloko-loko. So kung ang buhay mo ngayon ay parang walang direksyon, magulo, sira-sira, 'di ba? Walang patutunguhan. Magpahinga ka muna, okay? Ikalma mo yung sarili mo. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Disorganize. Yeah. Ito ang susi. Okay. At kung wala kang panahon magbasa ng salita ng Diyos, makinig ka muna dito until such time
na magkaroon ka ng desire na ikaw mismo, I want to read the Bible. Makinig ka muna dito. Ito yung tuntungan natin eh. Ito yung platform na gagamitin ng Lord para turuan ka muna, i-disciple ka muna, 'di ba? Mapaalalahanan ka muna, i-correct ka muna. Pero hindi pwedeng mananatili kang nakikinig lang. Dapat ikaw mismo. Ikaw mismo. Okay? So, God is the source of true wisdom. Naku, kung wala pa kayong Bible, alam nyo, pinost ko kayo yun, di ba? Yung mga devotional corner nyo. Proud na proud ako sa inyo. Nasa community ito, may mga taong lumago talaga at na-disciple natin for the glory of God. Kung wala pa kayong Bible, ito ang susi. Tingnan nyo. Kung gusto nyong lumalim sa Panginoon, ito dapat yung mga meron kayo eh. Yan. Ito yung mga bagay na kayamanan natin. So, number 1, of course, is your Bible. Yan. Dapat meron ka yan. Tapos sira-sira na nga yung Bible ko. And your devotion notebook. Yan. And of course, di ba ang cute? Ito regalo lang kasi sa akin to. So, ito. Yeah, highlighters and pens. Mahalaga to. Okay? Kung gusto mong marinig ang tinig ng Diyos, pero kung ayaw mo, bahala ka. Hindi, biro lang. So, kailangan mo to. Mag-invest ka. Diba? Mag-invest ka. So, kung wala ka pang Bible, mag-ipon ka. Okay? Mag-ipon ka. Actually, meron pa tayong Bible dito eh, yung nakaraan, di ba? Ibibigay natin yun sa anniversary. Okay? Lahat. Pero konti na lang ata yun nandun eh. Okay? So, ayun. Invest para sa Diyos. Tama. Sana may makakita sa ating Lord, i-connect mo kami sa mga tao na supplier o distributor ng Bible. Kagaya nung kay Tete Lestay, di ba? Si Tete Lestay, ang dami mga nag-sponsor sa kanya ng Bible eh. Gusto ko Bible na lang yung ibigay. Ang hirap nung tayo pa yung bibili. Parang Bible na lang ibigay. Tapos, di ba? Lord, magpadala po kayo ng truck na Bible dito sa bahay. Tapos, tsaka natin ipamigay. Amen. So, prayer. Lord, katagpuin mo po ang aming desire. Lord, I pray, magpadala po kayo ng truck na Bible sa amin na ipapamigay po namin sa community in Jesus' name. Amen. Yun! Praise God. Pero kung wala pa kayong Bible na hard copy, siguro sa cellphone muna. Okay? Pero huwag kayong pumayag na hanggang cellphone lang. Kailangan meron kayong physical Bible na nahahawakan. Okay? Okay po. Nawa may hipuin si Lord na mga bilyonaryo, mga milyonaryo na magpapadala sa atin ng Bible sponsorships. Wow, yan si Jazz. God bless you. Opo. Huwag kayo mapayag na cellphone lang. Okay? Dumating yung araw na magkaroon kayo ng sarili nyong Bible. And number 3 and the last, wisdom protects your life. Tingnan nyo ang karunungan nakapagliligtas. Ang karunungan nag-iingat. Diba? Praise God. Proverbs chapter 2 verse 11. Sabi dito, ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa liko-likong landas. Iniingatan tayo ng karunungan. Grabe. Thank you, Lord, sa wisdom. The Lord will keep us from all harm.
Alam nyo, ang wisdom po, hindi lang ito direction hindi lang ito rin guidance, it is also protection. Proverbs chapter, Antiphon, 2 verse 11. God bless you po. Your love. As we prepare for upcoming. God bless you po. Pagpalain ng Lord yung clothing brand mo, VNN Atelier. God bless you. So, kapag tayo ay punong-puno ng karunungan, it guards us from wrong decisions. It guards us from destructive relationships. Kapag puno tayo ng wisdom, it guards us from harmful choices. Kapag puno tayo ng wisdom, it guards us from spiritual danger. Marami po na mga tao ngayon nagsisisi. Bakit? Kasi hindi sila nagkaroon ng wisdom sa mga desisyong ginawa nila. At ngayon, they have many regrets in life. Sana pala hindi ko na lang siya pinakasalan. Sana pala, ganito na lang yung ginawa ko. Diba? Marami tayong mga regrets ngayon sa buhay dahil hindi nangibabaw ang wisdom. Pero hindi pa huli ang lahat. Itama po natin ang mga pagkakamali na ito. So wisdom is not just guidance, it is also protection. Amen. Kaya mga kapatid, tanungin mo yung sarili mo. Itong desisyon pa na gagawin ko ay naka-align sa wisdom ng Lord? Itong relasyon ba na meron ako ngayon ay nakakatulong ba sa akin o harmful? Harmful sa paglakad ko sa kalooban ng Diyos. Wisdom doesn't just lead you, it protects you. Amen? Poprotektahan ka ng Panginoon. Ng wisdom. Siyempre, poprotektahan ka sa maling mga desisyon mo sa buhay. Diba? Kaya, wisdom, mga kapatid. Bago ka magdesisyon, wisdom. Bago ka pumirma, wisdom. Bago ka makipag-deal, wisdom. Bago ka pumasok sa relasyon, wisdom. Bago ka magtayo ng negosyo, wisdom. Wisdom. Wisdom is God's protection for decisions you haven't made yet. Kaya, kung meron kang malaking desisyong gagawin sa buhay mo, you pray for God's wisdom. Amen? Wisdom. Kapag kayo may mga inopen sa akin, maling desisyon, sasabihin ko sa inyo, nakinig ka ba sa wisdom ng Lord o hindi? Kasi baka kaya nangyari yan kasi hindi ka sumunod sa wisdom ng Lord. Let us trust the higher wisdom of God. Always. Kahit may sabihin sa yung ibang mga tao, ako nga sabi ko, for sure maraming mga tao may masasabi. Maraming mga boses na maglilipana dyan, di ba? Maraming mga opinyon ang ibang mga tao. Kaya sabi ko sa sarili ko, I will mute them. Imumute ko sila. Hindi ako makikinig sa opinion ng mga tao, but only to those godly and real friends na binigay sa akin ng Lord. Pero, yung opinion ng ibang mga tao na hindi na makakatulong sa akin, Lord, i-mute mo po sila. I-mute mo sila. So yun, mga kapatid, i-mute mo sila. Mute mo sila. Okay? Hello po, paano bumalik kay Lord? Paano bumalik kay Lord? Simple lang. Magdesisyon ka ngayon na isuko mo ang buhay mo sa Kanya. At magsimula kang gawin, hindi ang gusto mo, kundi ang gusto niya para sa buhay mo. Mga kapatid, so point number 1 ulit for our recap.
Ang title natin ngayon is When You Truly Seek Wisdom. Wisdom must be earnestly sought. Kailangan hinahanap talaga yan. And of course, God is the source of true wisdom. Kay Lord galing yan. Amen. At number 3, wisdom protects your life. Amen. Wisdom protects your life. Genuine question po, how do you know God's in it? Ako po, simple lang sa akin. Hindi ko siya ginagawang komplikado. Of course, I seek God through devotion, through the Word of God. And of course, I pray I pray for it. No? Mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, and sometimes you need confirmation sa mga nangyayari sa paligid mo, confirmation from your pastor, from your leaders, from the people around you. At isa pa, may kapayapaan ba sa puso ko? Is there a peace in my heart? Yun. So, kapag yun lahat, check, I know and I believe nandun ang Panginoon. Nandun ang pagsama ng Panginoon. So, yun po. Yeah, same answer ko dun sa tanong mo, Pamps Teresa. So, yun. Yun lang yung ginagawa ko. Amen! So, for our conclusion, mga kapatid, our conclusion. The world offers many voices, many options, and many directions. But only one source leads to life: God's wisdom. Amen. And for our final words, when you seek wisdom like treasure, you will never walk away empty. Lumabas po ba sa inyo? Lumabas? Yung sa conclusion? Amen. Di ba ganda? The world offers many voices. Maraming boses, maraming option, maraming directions, pero isa lang talaga ang nagdadala sa buhay. At yun po kapag ikaw ay sumunod sa higher wisdom ng Panginoon. And when you seek wisdom like treasure, kapag ginawa mong kayamanan ang wisdom ng Lord, you will never walk away empty. Because God never hides wisdom from those who sincerely search for Him. God is a very generous God. Kapag tayo ay humingi ng wisdom sa Kanya, ibibigay niya yon sa atin. So keep seeking, brothers and sisters, my heart-to-heart fam. Keep seeking. Hanapin mo ang kalooban ng Lord. Makinig ka sa Kanya. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Because a life led by wisdom is a life protected by God. Kapag puno ka ng wisdom ng Lord, iingatan niya ang buhay mo. Amen and amen. Palakpakan natin ng Lord. Woo! Praise God. Another katuruan na binigay niya sa atin. At siguro, magtatapos lang po ako dito dun sa huling mga verses na nabasa natin dito. Maraming mga tao ngayon sira ang relasyon. 'Di ba? Bakit? Cheating issue. Yan. Cheating. Most likely, cheating. Ng babae, ng lalaki, yung asawa. Pakinggan niyo po itong Kawikaan. Dito sa Kawikaan 2, starting verse 16. Ito ay paalala ko lang sa lahat ng mga mag-asawa, lalo na sa lahat ng mga kalalakihan na nandito at nanonood ngayon. Proverbs chapter 2 verse 16. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pangaakit ay hindi ka maaakay. If you are full of wisdom. You are full of God's wisdom. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pangaakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwala niya. Kaya naman, ang landas niya ay patungo sa kamatayan. At ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maaakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan,
Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag, ngunit ang masama sa lupa ay mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. I pray for all of you, brothers and sisters, na yung wisdom na binibigay ng Lord ang mag-iingat sa bawat relasyon na meron kayo. Kapag ikaw ay puno ng karunungan, hindi ka agad-agad matatangay sa kahalayan, sa mga nang-aakit sa'yo, ito man ay babae, sugal, bisyo, addiction. Hindi ka matatangay kasi you are full of wisdom. At kapag ikaw ay nagpailalim, sumunod sa kaway ng sanlibutan at ginawa mo ang mga bagay na ito, magsisimula na ang kawakasan mo. No? Mahirap bumangon. Mahirap tumayo ulit kapag nasadla ka sa ganyang mga sitwasyon. Pero hindi pa huli ang lahat. There is no condemnation sa mga tao na bumabalik sa Panginoong Hesus. Sa lahat ng nagbibigay ng kanyang buhay sa Panginoon. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo may nagawang kasamaan sa ating buhay. Kasi siguro nung time na yon, wala pa tayong God's wisdom. But right now, na tinuturo sa atin ito, pinupuno tayo ng Diyos ng karunungan. Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang gawin yung mga nakaraang ginagawa mo. At magsimula tayo ngayon. Diba, pinag-aaralan natin itong Book of Proverbs, full of wisdom, full of wise decisions. E di magsimula tayo ngayon. Amen? Magsimula tayo ngayon. Magpabago tayo sa Panginoon, Lord. Ngayon po nalalaman ko na, ngayon po nababatid ko na, yes, Lord. Salamat po. Magpapatuloy po ako, Lord. Lagi ko pong hihingin ng karunungan mo, Panginoon. Amen? Kaya huwag kang magsasawa na matuto, humingi ng patnubay sa Diyos, at nawa sa araw na ito at sa mga susunod na araw, God's wisdom. God's wisdom. Ayan, may humaano sa akin. May sumasabit. God's wisdom will overflow upon you and your family in Jesus' name. Amen and amen. Pupunuin ka ng karunungan ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ng Lord. Woo! Praise God! Proverbs chapter 2, check! Grabe, nakadalawang kawikaan na tayo. Ilan pa? 29 pa. 29 chapters pa. Excited ba kayo na matutunan pa yung mga susunod na mga Proverbs sa mga susunod na araw? Amen. Kaya huwag a-absent. At kung a-absent man, merong YouTube, pwedeng balikan. Okay? Praise God. At mamayang gabi, kasi kapag gabi, more on parable series tayo, mga talinghaga ni Jesus, no? Mga talinghaga. At tuwing umaga naman, itong Book of Proverbs. And praise God po, for the glory of God, another record-breaking day, June 17, tayo po ngayon ay nagkaroon sa loob ng isang live ng 460 followers. Palakpakan natin si Lord. Kagabi, 411. Pinakamadami. Ngayon, 460 for the glory of God. Grabe si Lord. Amen, amen, amen. Napakabuti ng Diyos sa atin po mga buhay. Nakakawaw, no? Parang, wow! Amazing Lord! Amazing ka talaga sa aming mga buhay. Kanina, nag 1.3K na tayo. Ngayon, 463 na po ang mga new followers po natin. Maraming salamat sa lahat ng mga bago na tumututok, sumusubaybay, at nananalangin para po sa atin. Grabe, no? Sobra ang pag-multiply na Lord. Hello po, Ate Cindy. God bless you po. Mga Ate Cindy, God bless you po. Iba talaga ang kilos at galaw ng Panginoon. Tayo lahat ay umuko at pumikit. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa wisdom ngayong umagang ito sa Proverbs chapter 2. Tunay po, ituturing namin ng wisdom
na parang isang kayamanan na dapat ay hinahanap, iniingatan, pinoprotektahan. Something that is pursued, received, and protected. I pray, Lord, turuan mo po kami ng kahalagahan ng wisdom. More than success, more than comfort, Lord, or more than temporary gain. I pray in the name of Jesus na wag mawalay ang wisdom sa aking mga kapatid, sa aking pong mga kapamilya dito po sa Heart to Heart community. Wag pong mawalay ang karunungan, Panginoon. Always give us the wisdom that comes from you, God. Bigyan mo rin po kami ng puso na talagang hinahanap ka. Deeply, sincerely, Lord. And remind us that true wisdom comes from you alone. Bantayan mo ang aming mga puso, ang aming isipan ng iyong katotohanan, Panginoon. Protect us from decisions, Lord, that lead us away from your will and guide us in paths doon sa direksyon, doon sa nais mo, Panginoon, na papunta po sa buhay, sa kasaganahan, Panginoon, at sa layunin mo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Thank you, God. May we grow in wisdom every single day. And may we draw closer to you, God. All the days of our lives, mas mapalapit kami sa iyo, mas makilala ka namin, Panginoon. Salamat po sa napakagandang umagang ito, punong-puno ng kaalaman, punong-puno ng karunungan at ng pangunawa. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Baguhin mo ang aming buhay, Lord God. Makita po at maisuot namin ang Christ-like character saan mo man kami dalhin, Panginoon. Hallelujah. At pagpalain mo lahat ng mga nakasama namin ngayong umagang ito. Hanggang mamayang gabi, magkakasama po kami, Panginoon. Mag-aaral, matututo, magpapabago sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. May you find us faithful until the second coming of the Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat ng bagay. Pagpalain mo ang community na ito, ang aming pamilya, Lord. I rebuke untimely death. I rebuke accident. I rebuke the works and plans of the enemy upon them in Jesus' name. Panginoon, padaluyin mo po ang iyong mayamang biyaya, pagpapala, kagalingan, kagalakan at kapayapaan ngayon at magpakailanman. Maraming salamat sa iyo po namin binibigay at itinatalaga ang lahat. Father, grant us success today through the power of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. To God be the glory. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin ng Lord. Praise God. Purihin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Apakabuti ng Lord, no? Meron nga pala ako naisip. Teka lang, Sa lahat ng mga bago, mag-join kayo ng ng community. So, gusto ko sana na right after, di ba naka-social media fasting tayo ngayon? Sa lahat ng mga naka-log out, good job, guys. Okay? Good job. So, ngayon, mga kapatid, gusto ko sana na mag-add ng segment. Parang heart-to-heart saying. Yeah, day 2, social media fasting. Sa lahat ng mga naka-log out, God bless you all po. Hello, Mitch. Yeah, balik ka lang. Sa lahat ng gusto mag-join, kindly message Ate Candy. Yeah, kindly message Ate Candy.
Oo, sa lahat ng mga first-timers, sige po, sa susunod ko na lang gagawin pala. Parang gusto ko sana magkaroon ng heart-to-heart saying of the day. Ganyan. So, magla-login lang ulit ako sa aking mga social media accounts just to upload. Gusto ko sana mag-upload ng heart-to-heart saying of the day. Alam niyo yun? Heart-to-heart saying of the day. Parang ganun lang. Parang everyday, inspiration lang. Ganun. So, magre-record na lang ako in a while. I'm going to upload it sa social media. After that, I log out na ulit. Okay, so balikan nyo na lang po sa lahat ng mga hindi nakahabol ngayon or may na-miss kayo na topic. Balikan nyo na lang po sa YouTube, sa YT mga kapatid. Okay? At kung gusto nyo pong mag-join ng atin pong community, message lang kayo kay Ate Candy or kay Ate Charis. Sa lahat ng mga gustong balikan, doon po sa sa YouTube, sa YT. Harold Cruz mga kapatid. Subscribe lang po kayo. Yeah, subscribe lang po kayo. And don't skip ad. Don't skip ad. So, announcement, July 25 will be our first anniversary. Tuloy na tuloy po tayo. Dito po yan sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. And on August 2, will be the start of the church, Cornerstone Community Church here in Santa Maria, Bulacan. August 2, mga kapatid, that's Sunday. So, makikita nyo na po ulit ako na nakatayo sa harapan at nagtuturo sa church for the glory of God. And what else? Nasa Malaysia po ulit ako ng July 12 to 24 for our missionary training, mga kapatid. And then, ang donation drive po natin, tuloy-tuloy pa rin po ito. Naka-partner na po tayo sa Life Mission. Kaya mga kapatid, mas madali po nating maibibigay yung tulong natin sa mga nasalanta po ng earthquake, mga kapatid. So, sa ngayon po ay nakalikom na po tayo ng 25,000. Palakpakan natin ng Lord. Yan. 25,000 na po ang nalikom natin. 25,000 plus. I-check ko po ulit mamaya kung magkano na. Yan. So, pwede pa po tayong humabol sa lahat po ng mga gustong magbigay ng kanila pong tulong sa mga naapektuhan po ng lindol. Sa lahat po ng gustong mag-pledge, mag-support sa ating anniversary, bukas na bukas pa rin po tayo, mga kapatid. July 25. Yun lamang po ang ating announcement at magkita-kita po ulit tayo mamayang gabi. Pag-greet po, mother-in-law ko po. God bless you po kay Ayen Karatao. Happy 82nd birthday po sa inyo. Praise God. God bless you po, Mami Ayen Karatao. God bless you po. Yes po, Cornerstone po ay mula po sa Singapore. Yeah, sa Singapore po siya based. At meron na pong 8 dito sa Pilipinas, but first in Bulacan. Mamaya pong gabi, around 8 or 9 p.m. po, mga kapatid. Basta antabay lang kayo sa group chat natin. Okay? So, maraming salamat po. Thank you so much for joining us. To God be the glory. Sobrang blessed natin, mga kapatid. Wala pa po tayo. I don't know kung meron na sa Bacolod or sa ibang lugar. I'll check. Next week, we have a meeting po and I'll let you know, guys. Okay? So, salamat sa pag-join. Salamat sa pagsama ngayong morning devotion. Magkita-kita ulit tayo mamayang gabi, mga kapatid. Maraming salamat po. This has been Heart to Heart Talks Morning Devotion, straight to your heart. God bless everyone. Kita-kits po namin gabi. I love you all with the love of the Lord, that the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. To God be the glory. God bless everyone. Paalam po. Shalom, shalom, shalom. Have a blessed Wednesday morning. Wednesday. God bless po. God bless everyone. Message na lang po tayo sa group chat. Make sure nasa group chat po kayo. At nasa tribe groups. Worship and Testimony Night this coming Friday. God bless. Kindly message Ate Candy or Ate Charis. God bless po. Love you all, guys. Paalam. Mag-invite tayo mamayang gabi, ha. Mag-invite tayo. God bless. Shalom, shalom, shalom. We'll be ending this live, mga kapatid. Sabay-sabay tayo in 3, 2, and 1. God bless. Shalom.